May kilos, di ba? Kita mo? Nasa around 190,000. Ako, grabe, sayang yung unit. Top Repair Services PH. Bert, meron tayong training. Ganda yung unit na tanggap natin ngayon. Mamaya, papakita ko sa baba. Mag-gloves muna ako kasi napaka-sensitive yung unit. Worth of 200k ata. Tingnan natin. Pero may history yun na. Ang sabi ng owner, nag-try na sila na liquid metal. Pero nga lang, may doubt ako na kumalat yun sa paligid. Kaya ang issue ng unit na yun is nagpe-freeze. So, try natin i-figure out. Pero bumili yung owner ng sarili niyang liquid metal tsaka thermal paste or thermal putty. Balikan ko kayo mamaya. Tara! Naka-gloves na ako, okay na. Tingnan natin sa baba kung ano yung unit na yun, anong model yun. Pasok ko kayo! So, ito na nga yung unit. Nasa harapan na. Bali, yung owner, malis na. Basta yun na, na-explain niya na. So, which is, siya kasi yung nag-take ng risk dito in the first place. Nag-DIY siya. So, ito yung naging outcome. Ito yung unit. Check natin. Is yung model nito ay G814J. Okay. Galing. Ito na yung latest ng Asus ROG. So, tingnan nyo kung gaano siya ka-ganda. So, ang specs nito is i9. Naka-NVIDIA na GPU. Try natin siyang i-figure out. So, yung itong unit na to ay may issue na freeze issue. So, si owner, bumili na siya ng ganitong liquid metal. Tsaka itong puti na to, branded siya. Ganda. Yun nga lang, hindi niya alam paano gamitin. So, dito, mapakita namin sa inyo kung paano siya i-apply properly. Pero bago ang lahat, linisin mo natin yung board niya. Kung mayroong mga contaminated na liquid metal or may mga exist siya nung nalagay dyan sa motherboard ng mga liquid metal. So, delikado yun. Sana, masave pa natin yung unit. So, ito yung sinasabi kong nasa worth of 200,000 na laptop. See you sa taas! So, ito na nga, nag-research ako ng about sa model nito. Asus G814J. Nakasabi dito, model series for ROG Strix G18 model 2023 to 2024. Sinasabi dito, a powerful 18-inch gaming laptop featuring in high-end Intel Core i9 processor. Ang taas! And then, ang GPU nito, mostly NVIDIA GeForce RTX 40 series. So, hindi ko pa alam kung anong current na specs ng GPU nito. Either compatible siya sa 4060 to 4070 up to 4080. Wow! Ang ganda! Galing nito. Isa sa mga pangarap ko to. And then, ito pa. Ang ganda ng kanyang LCD. ROG Nebula display. Wow! Mataas, latest to. Magandang klaseng LCD niya, resolution niya. Itong laptop to, known for its large size and desktop replacement. So, ang performance nito parang desktop. Napakaganda. Tingnan natin kung ano yung build ng electronics sa loob. Tingnan natin kung mayroon akong maiko-comment, reliable ba siya na as a desktop performer. Try natin. So, ngayon, buksan natin. No? Galing. So, complete natin ang ating mga tools. So, una, tatanggalin natin ito kanyang screw. Yan, screw natin. Itong laptop na to, medyo complicated yung mga screw nito. So, may mga sizes to. So, may mga small screw, may big screw. Siyempre, ito ang ating standard. Ingatan natin lagi yung LCD. So, ang formation ng laptop, once na nag-detach tayo ng cover, either patagilid, either kapag gagalawin natin yung board, makahiga ng ganito. Ito ang proper pag-place ng laptop sa table. So, huwag nating hayaang nakaka-fold dito habang nag-ooperate tayo dito. Kasi maaaring ma-force yung LCD, so ingatan natin yung LCD. Napakamahal ito. So, isa to sa mga major parts ng laptop. So, mga major parts ang mamahal. So, ganito natin.
Sinabi ko sa customer na tanggalin na yung battery. I-detach na yung connect sa battery dito sa may board. Kasi baka hindi natin alam kung anong magiging worst na scenario once na nakakonect pa to. Kasi yung sabi niya, doon na ako nagbigay ng sign na huwag nang ilagay dahil naglagay siya ng liquid metal. Maaring baka na misplaced yung pag liquid metal, kumalat dito sa may board. So ngayon, dahil may ilaw tayo, transparently makikita na natin ng maayos yung mga existing. Ito, physical check muna tayo. So sa napapansin ko, medyo glitchy yung kanyang fan, no? Heatsink. So tingin ko merong mga kumalat dito. Ay, meron nga. So ayan. So, try ko munang linawin yung microscope. So, ayun, pumunta dito sa gilid. So ayan. No? So, liquid metal yan. So, ibig sabihin, umabot dito yung liquid metal, sabihin, kumalat siya. Todo. So, silipin pa natin sa iba. Yung chinek natin, hindi siya related dun sa electronics area. Pero sign nito na merong negligence na nangyari sa unit. So, try natin i-figure out pa. Detach natin to kanyang hits para malaman natin yung nasa loob. So ayun mga ka-repair, bali meron lang akong comment regards sa build up ng kanyang cooling performance. So napapansin nyo, meron tayong tatlong fan dito and then napakaganda dahil tatlo rin yung tube na makikita nyo sa bawat fan, left and right. And then ito napansin ko sa kanya, meron siyang upgraded na nilagay dito which is itong center fan na maliit which is naka-allocate siya sa PCH, and then itong back converter at or power supply ng processor at saka GPU. So meron siyang extended na single heatsink tube, so which is maganda. So maganda ang kanyang pag-develop sa kanyang heatsink design, so which is good. Bibigyan ko to ng rate na nasa 80% sa malaking tulong sa kanyang performance. Napaka-powerful. Bakit 80% ang naibigay kong rate para sa unit na to? Dahil hindi compromise or hindi dikit-dikit yung pagkagawa ng tube. Supposed to be sa ibang mga unit, merong malaking plate na nakalagay sa gitna at connected ang lahat ng mga tube. So which is yung ganong design ay talagang napaka-transmitted ng mga heat sa pag-transfer. So yun ang wala dito sa unit na to. Pero thumbs up, maganda ang kanyang cooling system performance nito kasi dahil tatlo yung kanyang fan at saka napaka-importante sa lahat yung back converter at saka power supply. Mayroon siyang separate na heating tube. So goods. Yes, ito na. Moment of truth. Buksan na natin kung ano yung status sa loob. So dahan-dahan lang dahil liquid metal to. Okay? Kailangan pantay ang pagkahila. Angat ng ganon. And then ligtas. And then open. Then ito na. So sa nakikita ko, totally merging yung processor, yan, and then yung GPU, hindi siya proper nag-merge dito sa may heatsink. So, kailangan merging yan. So, ito, napansin nyo, dito lang siya conducted, and then the rest dito hindi. Pero tingnan natin kung ano nangyari. Kalat siya. Parang ginamitan siya ng tissue sa paglinis. Oh, nako. And then yung kanyang thermal putty, manipis lang, no, nilagay. Tingnan natin kung nagamit niya ba lahat. Kasi para sa akin, dalawang ganito ang compatible para dito, para ma-occupy lahat. Kasi kung isa lang, alam ko kukulangin. Hindi niya inubos. May natira pa. Para sa akin, kailangan ubusin. Kasi enough na tong size na to para ma-occupy ito lahat. Pero benefits for doubt, kailangan dalawa. Para at least mas mabuti na yung sumobra kaysa kumulang. So mahirap na kasi laptop na to. Parang worth of, ano to, Toyota Wigo, 200,000. Try natin i-figure out yung mga paligid. Double check, heatsink, bago pa lang naman. So dito tayo focus sa motherboard. Tingnan natin sa microscope kung saan banda yung may mga exist. So magsisimula tayo dito sa may bandang kanan. And then, try natin siyang i-tore yung board. So sa napapansin ko, uy, ano yun? Totoo ba yun? Baka may pumasok, ha? Sana tingga lang. Uy! Ayun! Sumobra. Pero hindi naman related to para mag-short yung unit. Pero maaari kasi siyang baka pumasok siya dun sa loob. And then ito nga, meron siyang mga connect na sis maliliit. Ayun, meron pa dito. Yan. Ako po, kumalat. Alam nyo ba, ang liquid metal ay isang alloy of gallium. Isang uri ng liquid na conducted. So, maaari siyang maging transmitted. Ayun, meron pa doon. Ay, kumalat nga. Ayun o. Galawin ko ha.
Naku po, ito yung pinakamahirap sa lahat. Ito pa oh, meron pang connected. Kumalat. Tapos hindi pa, nagtatapos. Ito. Nasa kristal pa siya. Ay nako. Talagang magrereklamo tong laptop na to. Sana hindi malala yung pagka-shorted ng board. So itong unit na to ay may issue na freeze. So tingnan natin kung talagang pumasok ba yung liquid metal sa board. Uy no. Ayun no, pumasok siya dun sa capacitor. Tingnan natin kung pumasok na siya sa loob. Tingnan natin kung talagang pumasok talaga sa loob tong liquid metal dun sa area na yan. Tingnan natin. Pero pumasok siya dun sa loob, yung iba maaaring ayusin natin. So yun na nga. Ito pa, meron pa dito. Grabe, ang dami. Naku po, sayang ang laptop. Kung sakaling matuluyan siya nito, mahirap na. So, ito na nga. Ito na yung pangangamba ko. Sa pagkakataon na to, papatunayan ko sa inyo na yung liquid metal ay isang conducted na phase. So, ngayon papakita ko sa inyo gamit ang ating microscope and then actual check natin siya gamit ang ating multimeter tester. So, nakaset ako ng ohms pero combination by beep. So once na itatap ko tong multimeter tester, so ayan, maririnig nyo yung beep sound, no? Kung mahina man ang sound nito para sa inyo, mag-rely na lang tayo sa value. Kapag itatap ko tong test probe dalawa, meron siyang value na 0.0 ohms. So ibig sabihin yan, connected at saka direct connect yung test probe natin. So nag-series na siya. So ngayon, i-relay natin. Once na i-open ko siya, nag-online siya. So ngayon, i-demo ko. Gamit ito, multimeter tester at saka microscope, papakita ko sa inyo. So ito yung area na i-check natin. Ito yung axis ng liquid metal. So mag-check ako dito at saka sa kabila dyan. So papakita ko sa inyo na talagang nagpo-connect or talagang nag-transmit or conducted siya. So ito na. 1, 2, 3. So ayan, nag-beep siya and then yung reading is 0.0 ohm. Kita nyo naman kung sa microscope natin, na kinonect ko lang siya ng ganyan. So bigla agad siyang nag-contact. So meaning yan, transmitted yung liquid metal at delikado siya sa board once na napabayaan natin siya. So tulad nito, ang daming mga existing. Ayan, tsaka ito. Tsaka dito. Yan. So, ito na. Pinapangangamba ko. So, bago tayo gumalaw dito, papa-approve muna natin sa customer. Tsaka, i-report ko muna ng maayos status ng unit. And once na nag-proceed siya sa ating recommendation, kasi ang pinaka-recommend ko dito is kailangan siyang i-dip sa ultrasonic. Kasi yun lang ang way para ma-remove yung mga exist na liquid metal na nakakumalat dito sa motherboard. So, try natin pa-approve kasi no choice siya. Kasi kung habang nandyan pa yan, iiksi ang buhay ng motherboard na to. So, update ko kayo mamaya kung ano yung approval or ano yung decision namin para dito. Okay, see you mamaya. Yung nakita ko sa kanya, at saka yung nandito, yung nakita natin, yung dumikit, yung microscope ko So, ayan. Tapos, i-ano ko, ito, nag-letter yung kamay ko. Ayun may kilos, di ba? Kita mo? Malambot. Oo. Tapos ito pa. Ayan. Yan, kumalat to. Tapos ito pa, ang problema. Kasi once na nagtatagilid ka, dahil dito, pudpud na kasi to parang ano niya, parang sponge niya, pudpud na kasi. Yung parang foam niya. Ang gagawin natin dyan, papalitan ko na siya ng thermal putty. Gagawa ko ng dito, wall of China ba yun? O sige ako na bahala dito. Ako, grabe, sayang yung unit. Okay. Anong GPU nito? 40, 70, 80. 80? Wow, nasa around 190,000. Almost 200k na rin. Grabe.
Sige, ako na bahala. So, ayun na nga. Nag-approve na si customer na ibabad natin sa ultrasonic itong motherboard. Kasi yun lang ang way. Kailangan i-fully flush natin. Tanggal talaga as in, mawawala yung mga place dito, liquid metal, kailangan wipe out. Sige, proceed na natin. Unahin natin yung liquid metal. Siyempre, hirap na. Paano ito dito? So yan, naibalin na natin. Tapos overpass na. Kailangan tanggal na tanggal. Tapos dito pa meron red. Your laptop's down, won't start, no sound. Don't worry, we'll turn it around. No power shorted board or chip to replace. We'll fix it clean with skill and grace. Chill Laptop Repair Services, PH. We bring your tech back to its best. From Revolt IC to CPU test, we're the board level pros, forget the rest. Let's touch text with expert hands. We read the books, we understand. Deep clean thermal paste applied. Liquid metal smooth inside. Ultrasonic wash, fans like new. Cool and quiet, just for you. Motherboard care, done the right way. We'll make it run like the very first day. Chill Laptop Repair Services, PH. We fix it fast, we fix it best. Precision tools and service fair. Your trusted tech, we're always there. So yun, okay, ready ito. Okay na naman. Chill Laptop Repair Services, PH. We fix it fast, we fix it best. Precision tools and service fair. So, ito na ang ating finishing. So, microfiber ang gamit para malinis talaga ng mga yun. Importante yung mga edges. So, yan. Okay na. And then, remove na natin yung board. So, clear ko naman yung area. Wala na akong mga nakikitang exist na liquid metal. So, disassemble na natin yung board para matalang natin sa ultrasonic. Naka-gloves na tayo. So, FYI lang mga ka-reapers, itong explanation ko na to at itong demonstration or itong video na to ay addressing to sa mga clients or customer na which is makikita nyo sobrang arte ako sa laptop sa paggawa. Kasi ako, alam ko yung pakiramdam ng isang user once na meron na silang laptop. May mga user or may mga owner ng laptop na sobrang alaga at saka mahal na mahal nila yung mga device nila. So, parang ginagawa nilang pet yung laptop nila. Bilang technician, kailangan i-appreciate natin sa mga customer kung gaano natin kamahal or inaalagaan yung unit nila. So, gaano rin natin siya kinikare habang nililinis. So, kailangan pakita natin sa kanila na ganun yung way. Ito na yung makabagong strategy ng paglilinis. So, kailangan may kasamang pagmamahal yung ginagawa or yung ina-apply na action. So, magbibigay rin ako mga tip, mga ka-reapers dyan na manunood. So, papakita ko sa inyo kung paano lilinisin itong mga thermal putty na nakadikit. Alam kong marami dyan ayaw itong thermal putty, no? So, maraming hates na technician na ayaw itong thermal putty. Laptop Repair Services, PH. We fix it fast, we fix it best. Precision tools and service fair. Your trusted
Tingnan natin. Uy, meron pa dito. Dami. Hindi yan, no? Kailangan pa tanggal natin yan. Gamit natin 530. Mawawala yun. Kasi kung hindi natin siya ma-isolate, tapos direct agad tayo mag-deep clean, baka sa process ng deep clean, baka singit pa ng maayos yung liquid metal. So kailangan mapreventa natin yung mga maliliit, kumalat kung meron pa. Tapos ngayon, sa side na natin, tignan natin kung kamusta yung mga kilid. Meron siya maliit. And dito sa kapila, uy, ayun, meron. Igilid mo siya, doon mo siya makikita. Tanggalin natin ha. Ayun pa, meron pa. Grabe. Linawin ko ha. Natin ito. Delikado po kumalat. Dito pa siya sa crystal na gano'n, dumikit. Eh kapag nadikitan tong crystal, magbabago yung performance. Yung stage ng unit nasa 50-50 na siya. Ganyan. Dito pa. Meron pa rin dito. Kala ko malinis na to. Ito pa, meron pa dito. So, okay na. Gagawin natin ay kailangan natin lumipat doon sa cleaning area. Bagong lahat, tanggalin natin itong mga tape. Sa likod na lang. Malinis sa harapan, madumi sa likod. Ayan o, sobrang dumi. Sobrang dusty. So, tanggalin natin itong dust cover. Pagkakataon na to, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung mga thermal putty, no? Nang mas mabilis. Kasi maraming mga technician na hate itong thermal putty na to. Tsaka yung liquid metal. Bali, disclaimer lang, no? Sa mga user or owner or technician. Itong thermal putty na to, which is malaking tulong siya sa pag-transmit ng temperature galing dito sa back converter or itong power supply or itong RAM papunta doon sa dito sa heatsink. So, malaking tulong siya. Oo, maraming mga technician na ayaw ng ganito kasi napakahirap niya linisin. Malagkit siya, madumi sa board. Pero kung talagang wise kang mag-install ng thermal putty, maayos, present of mind, kaya mo siyang install ng smooth na walang dumi, na walang bakas dito. So, nasa technician lang yan. Or kumbaga, nasa tao lang kung paano niya i-deliver or i-install yung thermal putty ng maayos. And then sa liquid metal naman, so maraming nag-suggest na, huwag yung liquid metal, medyo risky, baka mamatay yung unit. So may proper naman talaga. Totoo lang, kailangan talaga ng liquid metal. Hindi na kaya ng ordinaryong thermal paste yung pagtatransmit ng mataas na temperature. So, itong unit na to is i9. So, ibig sabihin, i9 siya, marami siyang core. So, which is nag-upgrade na yung core niya, marami siyang threads, core threads. So, ibig sabihin, pag marami siyang core, mas mataas ang temperature niya na may provide. So, ang reliable lang na component na pwede mag-transfer doon is yung liquid metal. Hindi na kaya ng thermal paste. Ang liquid metal naman, kaya naman siyang i-prevent. May mga manufacturer din na i-prevent, which is naglalagay sila ng foam na ganito para hindi kumalat sa loob yung liquid metal.
kaya siyang mabura or matanggal gamit lang ng kamay, no? So mayroon pang ibang way ang gagawin, no? Pwede natin siyang i-convert ng thermal putty. So ito yung bagong tip ko. Tatanggalin natin yan, tapos ko-convert natin siya ng thermal putty. So lalagay natin siya ng harang. Tapos yung thermal paste na to. So ang paglalagay natin ng thermal putty sa gilid, manipis lang, di naman sobrang kapal. Para natin sa paano, lalapat naman yung heatsink dito. Tulad nito, 40 series na GPU, no? RTX. So mataas na yung temperature, mas marami core threads na yung kaya niyang i-provide. So yung core and threads, convert ko siya ng isang engine sa makina ng sasakyan na which is yun yung core blocks, no, or piston, no, kung mayroong or cylinder. So ibig sabihin kapag sa sasakyan mas maraming cylinder, so mas mataas ang temperature niyang maipoprovide. So mayroong mga sasakyan na 3 cylinder, 4 cylinder, mayroong 5 cylinder, 6 cylinder. So yun yung category or yun yung pagkasunod-sunod ng level or yung gen. So dito rin sa may processor at saka sa GPU may mga core or threads din silang nilelevel. So from start mayroong ibang 6 core, so which is mababa lang yung temperature. Kapag papunta ng 7, 8, 9, 10, pataas na siyang version niya, tumataas yung temperature na may provide niya. So nangailangan siya ng magandang klaseng component na paste. So which is doon na pinoprovide na ng manufacturer or nire-require ng manufacturer na gamitin yung liquid metal. So yun nga lang, napaka-high risk siyang i-install. So, napakahirap. Once na meron kang ipapalit ng thermal putty, which is yung liquid metal mo, matagal naman talaga ma-expire yan. So, wala kang choice kasi kailangan mong ihangat yung heatsink para palitan yung thermal putty. And then same time, kailangan mo na rin mag-adjust sa liquid metal. So, only professional lang ang makakapag-distinguish at makapag-install ng proper dito sa liquid metal. So, yun lang ang kailangan natin tatandaan. Bawal tayong magsobra at bawal magkaroon ng negligence sa pag-apply ng liquid metal kasi maaari siyang mamatay. Okay, yun lang. So itong gamit ko ngayon ay meron akong 530. So ito yung mga solution na ginagamit natin para ma-remove yung naka-stick or na dumikit na thermal putty, no? Isa pa, solution is Fuji lighter. So unang gagawin natin matanggal muna yung thermal putty bago natin i-dip dito sa ultrasonic. Kailangan natin siyang pa-absorb sa thermal putty itong Fuji lighter fluid. Yan. So seconds lang to. So napapansin nyo, na-absorb na ng thermal putty yung lighter fluid. And then pag pinatakan ko, mo, nawawala na siya sa pagkakapit niya. Yan. So kailangan lang natin yan siyang pa-absorb. So ito yung sikreto namin. Lighter fluid, which is naka-indicate naman dito, o cleaning of gadget, nakalagay naman siya. So itong lighter fluid, which is gas, liquid to siya, pero gas siya. Katulad nito, is thermal paste, kaya niyang pahinain yung elasticity niya or magiging madikit niya, no, pakapit. So which is naka 5 seconds na tayo kanina. Apply ulit tayo, panibago. Mapansin nyo, ayan, kailangan lang natin siyang sobrahan. Susunod natin ang 530 cleaner. Cleaner is contact cleaner, which is Chinese, English. Ewan ko lang kung bakit Chinese English, dahil siguro international siya. So, nakalagay dito, so evaporate quickly, effectively remove stain. A wide range of application, environmentally safe. Hindi naman siya nakakasama sa mga skin. Huwag lang inumin, syempre. Sa kanilang recommendation, pwede siya sa mga cellphone, gadget, laptop, camera, and then motherboard. 530. Baka naman. So, i-apply na natin siya sa board. So, pansin nyo dito yan, malinis pa. So, i-spray lang. Ang ganyan. Ganyan. And then, ito rin. Okay. So, ganun yung paglinis niyan para matanggal talaga ng maayos. And then, kaya kasi itong maganda sa 530 na to, kaya niyang mag-pressure na itaboy itong thermal putty. So, ayun na. Tapos na tayo sa thermal putty na area. Ngayon, ang gagawin natin, tanggalin natin yung mga liquid metal na maliliit.
So, sa ibang mga question ng mga technician, oo, grabe. Grabe yung nilagay mo mga solution, ang mamahal. Totoo lang, para naman talaga sa unit na to. Kung isipin nyo, itong laptop na to worth of 190,000, almost 200k na rin. Bakit hindi mo siya pwedeng gamitan ng mga mahaling mga proper tools or equipment? So, para talaga dito yan. Hindi na kailangan na yung walis-walis, brush-brush, hangin-hangin. Wala na yon, old school na yon. Ito na yung makabago. Kailangan mo i-apply yung proper tools at saka maximum tools para dito sa unit na to. Para ma-meet naman natin yung pinakamalinis at saka peace of mind dun sa customer. And then nalagay na natin, tignan yung dumi na na-connect natin. Ang dami. Grabe, di ba? Hindi lang yan, kailangan din natin tong i-dip sa ultrasonic para totally as in malinis talaga siya. Itong Fuji lighter para at ma-absorb ng mga naiwan pang mga thermal putty para matikay siya. And then yung sa ultrasonic, ipopulverize niya yung mga naiwan pang thermal putty sa loob. So ito na yung maging reaction niya. So i-dip na natin. I-start na natin siyang iyon. Tingnan natin kung ano yung maging reaction ng mga dust at dumi doon sa loob, no? Okay? On. And then, start. 1, 2, 3. So, ito na mga ka-rippers. Na-clean na natin yung motherboard. So, nandito na natin sa ultrasonic. And then, fully dry na natin dun sa oven. Till laptop repair service, there's PH. We fix it fast, we fix it best. Precision tools and service fair. Your trusted tech, we're always. Tingnan natin kung meron pang liquid metal na naiwan sa loob upon ultrasonic cleaning. So, tara. Ano mapansin nyo? Walang ka-liquid metal. At yung edges niya, wala na. Tanggal na lahat. Tapos yun nandito sa kanyang mga screw. So, wala na rin. Yun nandito, kumakalat. Wala na. Clear na. Sobrang linis. Yan. Your trusted tech, we're always there. So, wala na yung thermal paste. O yung thermal putty. Na may RAM. Processor. Okay, clear. So, yan. So, tingnan natin dito sa may capacitor. Alam ko meron nag-stock dito dahil sa una. Pero ngayon, clear. Wala. Precision tools and service fair. Your trusted tech, we're always there. Tapos, side na natin. No? Till laptop repair service, there's PH. We fix it fast, we fix it best. Precision tools and service fair. Your trusted tech, we're always. So, mga ka-repairs, no? Ito yung outcome kapag dumaan sa proper cleaning. Balik sa unang alindog. Balik brand new. Kita nyo yung board? Sobrang linis, no? At yung mga dust sa gilid dito no, sa likod, wala na. Kasi totally malinis na siya. So, ito yon. So, alam ko sa sarili ko, confident ako na nalinis ko na. At alam ko rin na may babalik ko siya sa maayos. So, meron akong i-upload nung unang nag-inquire si customer na meron siyang, na-encounter niya yung problem na nag-freeze, no? At saka yung mga convo. So, yun. Panoorin nyo na lang. And then, tingnan natin kung ano yung maging outcome. I-assembling ko na. Your laptop's down, won't start, no sound. Don't worry, we'll turn it around. No power shorted board or chip to replace.
Services PH. We fix it fast, we fix it best. Precision tools. So yan, gawin na. Your trusted tech, we're always there. Your laptop's bound, restored will sound. We fix it fast, we fix it best. Precision tools and service fair. Your trusted tech, we're always there. Chill Laptop Repair Services PH. We bring your tech back to its best. From Revol IC to CPU test, we're the board level pros. Forget the rest. Forget the rest. Ano pa inaantay nyo? Magpalinis tayo.